guys! Welcome to our vlog. So ngayon tatalakayin ko ang unang yugto at ang ikalawang yugto ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Sa unang yugto ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, may mga kilalang pinuno na lumaban sa mga Espanyol. Narito ang ilan sa mga ito. Mga pinuno ng pag-aalsa laban sa Espanyol. Lapu-Lapu, pinuno ng Macta na nagtagumpay na labanan si Ferdinand Magellan noong 1521. Raha Lacandula, hari ng Maynila na lumaban sa mga Espanyol, ngunit sa kalaunan ay nagpasakop din. Magat Salamat, prinsipe ng kaharian ng Tondo at anak ni Raha Lacandula, nagpatuloy sa pag-aasa laban sa mga Espanyol. Andres Bonifacio, pinuno ng Katipunan na nag-organisa ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol noong 1896. Emilio Aguinaldo, pinuno ng revolusyon na nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas at naging unang pangulo ng bansa. Francisco Daghoy, pinuno ng isang pag-aalsa sa Bohol na tumagal ng mahigit 18 ng taon. Tamblot, isang babaylan mula sa Bohol na nag-organisa ng isang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Gabriela Silang, pinuno ng pag-aalsa sa Ilocos matapos mamatay ang kanyang asawa na si Diego Silang. Kalawang yugto ng imperialismong kanlurangin ay may mga dahilan tulad ng Rebolusyong Industrial, nasyonalismo, merkantilismo, ideolohiya. Mayroon itong mga epekto tulad ng mabuti, edukasyon, infrastruktura, modernisasyon, hindi mabuti, pananakop, pang-aalipin, pagkamkam ng yaman, pagkasira ng kultura. Mga halimbawa ng kolonisasyon, Pilipinas, Espanya at Estados Unidos, India, British, Indonesia, Netherlands. That's all. Thank you for watching, guys. Bye!